Totoo nga ba na itong si Jacob Cortez daw ang binabalak ng San Miguel Beermen na kunin sa susunod na draft? Si Cortez ay isa dito sa pinaka-successful na mga collegiate players dahil nanalo na to ng championship sa San Beda, sa NCAA at sa De La Salle sa UAAP. So, proven winner talaga to at ito yung anak ni Mike Cortez, isa sa mga premier point guards ng PBA dati. Kung nanonood kayo, naglaro yan sa Alaska. Kaya nga itong si Jacob Cortez, isa raw siya doon sa mga gustong makakuha ng San Miguel dahil nakikita nila na yung point guard talaga dyan medyo nagkukulang ngayon ng San Miguel. Alam naman natin na itong si Chris Ross, 40 years old na yan. Si Chris Rosales, 37 na. So medyo nangangapa talaga ang San Miguel pagdating dito sa point guard situation nila. So itong si Jacob Cortez, mukhang yan talaga yung hinahanap ngayon ng San Miguel. At sa tingin ko, yan ang nababagay dito sa kanilang roster. Dahil ito si Cortez, pwede yan na scorer, pwede rin yan na playmaker. Depende kung anong pangangailangan ng kanyang koponan. Kaya nga sa ngayon, no, ang makikita talaga natin dito, itong si Jacob Cortez, kung makuha yan ng San Miguel Beer, mariresolve na talaga yung problema nila sa mga guards. Dahil alam naman natin kung paano talaga ito maglaro. At sabi nga nila, ready na to dito na gumawa ng hakbang pagdating dito sa professional ranks. Ngayon, ang magiging problema ng San Miguel kung maaabutan pa nila itong si Cortez dahil mababa ang posisyon ng San Miguel dito sa darating na draft. At inaasahan natin na ito si Cortez magiging top 5 pick yan sigurado. So kung gusto na San Miguel makuha ito si Jacob Cortez, kailangan nilang mag-trade up talaga. Parang yan lang ang way para makuha nila ang nabanggit na player. At so far, no, mukhang yan ang inaasahan natin na gagawin ni Coach Leo. I-trade sila ng player siguro para makakuha ang nabanggit, para naman maipakita na sila talaga ay ready na makakuha ang nasabing top point guard dito sa draft at magiging solid yan addition sa San Miguel. Samantala naman itong si Rain or Shine coach Yeng Giao daw ay ready i-offer itong si Anton Asistio dito sa kuponan naman ng NLEX Road Warriors kapalit ni Enoch Valdez. Mukhang gusto raw nang makuha ng Rain or Shine ito si Enoch dahil sa tingin nila ito yung makakatulong magiging spark plug dito sa kanilang lineup. Parang isa pang Adrian Nocum. Kaya nga sa tingin ko pwede talaga to. At in fairness, yung value ni Anton Asistio at ni Enoch Valdez halos parehas lang. Kaya magiging madaling i-trade dito para dito sa NLEX. Tsaka alam naman natin itong NLEX naghahanap din yan ng isa pang point guard na makakatulong at magiging backup itong si Robert Bolick. Kaya nga sa tingin ko magiging maganda to para sa kanilang lineup. Pwede rin nating masabi no, na itong si Robert Bolick at itong si Shawnee Winston, sila yung talaga makikinabang pag nakuha nitong si Anton Asistio. Dahil syempre, may isa pang point guard yan na pwedeng tumulong doon sa playmaking. Kaya magfocus na lang sa scoring si Bolick at itong si Winston. Samantala, si Coach Yeng Giao, sobrang laking bagay nung makuha niya itong si Enoch Valdez. Dahil ang laro nito para si Adrian Nocum. At yan ang dahilan kung bakit nga sigurado tayo na magkakaroon ng mas magandang lineup itong si Coach Yeng Giao kapag na-acquire niya yan. Wala naman tayong makikita dito na magiging issue, no? Kaya nga sa tingin ko, itong si Enoch Valdez, magiging magandang addition yan para dito kay Coach Yeng Giao at wala naman tayong masasabi na hindi dyan makakatulong sa ROS. Yung laro nito, yung gusto niya yung fast break lagi at syempre yan naman talagang laro ng Rain or Shine, no? Kaya pwede ito para sa kanila at yan ang dahilan kung ba't masasabi natin na talagang magiging isa to sa mga pinaka-balance na trade sa PBA kapag nangyari. At sigurado ako na magiging maganda to para sa lahat ng mga teams na magiging involved dito at madali yan maa-aprobahan ng committee.